Yo, mic check, 1, 2. Ako nga pala si Cripply at tayo muling nagbabalik sa panibagong episode ng Basihan ng Bawat Break It Down, pare. At pasensya na kayo kung medyo natagalan yung ating mga bagay-bagay, no? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Tangina, medyo na-busy tayo na itong mga nakaraan at tayo ay wala sa home court. Pero tayo ay muling nagbabalik na sa ating kwarto at ngayon ay maglalabas na ako ng mga maraming enerhiya kasi ako ay parang napag-iwanan ng konti sa YouTube world. At yung mga dapat gatasan ay putang ina nakaligtas. So nandito ako ngayon para magbawi, no? At putang ina, pag eto talagang reaction video na to, hindi mas mataas dun sa mga reaction video ng iba, putang ina nyo talaga kayo lahat, gago. Irereklamo ko talaga kayo, pare. So, etong laban na to ay ang laban ko nung nakaraan kontra kay Ban. Tang ina, mukhang ilang views na ba to? Mukhang tang inang yan. Ay. So, yun, tangina 6 days ago, no? 6 days ago at meron na siyang 1.3 million views. Tangina, congratulations sa atin, Flip Top. Congrats kay Boss Arik sa mga nag-edit at sa lahat. Bago tayo mag-umpisa, isang mabilisang shoutout lang sa Rooftop Cafe, Alpha Guard. Kung kailangan nyo ng mga aso, PM nyo sila. Mga solid yung aso nila doon. Shoutout kay Livy. Di pa rin siya nagbabayad hanggang ngayon. Putang ina nun. Unhinged, shoutout sa lahat ng tropa natin yan. Shoutout sa Crown Manila, maraming salamat. At shoutout nga din pala sa Crown Manila dyan sa suot kong yan. Tangin na bigay ni Paps, ni Kumaning. Tangin na wag na natin tong patagalin mga kaibigan kasi mukhang may mga malalagot talaga. Putang ina nyo. Anyways, game na tayo mga pre. Let's go. Represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Cripply. Tagway mo'y kung sa amin daw mabuak. Hey! Kay gikumukumu sa dakong kamot. Ay, nabuti din naka-copyright Flip Top nun, no? Nga pala sa Underground Rap Battle League, unang Filipino Rap Battle League sa Australia, Calagwas Brothers ng Brisbane, Australia, Kyle Ribucas from New Zealand at kay Sean Collado. Tangina, kung alam nyo lang kung magkano yung pre. Bayad yung mare, tangina masaya. Diba? Ay, sana lagi ganun. Siyempre, shoutout sa QuipCat, pero pa-Qtopper. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Ban. Putang ina, ats kagad. Ang yan. Putang ina naman, ads kagad. Umpisa pa lang ng intro pa lang. Tangina, nagpapalupitan na. Pakinggan natin ulit intro ni Ban, pare. Represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Ban. Ban, shoutout kay Solid Ganun mag-intro, pare. Pharma, J-Black, Dark Horse Clothing, Yellow Immersion Clothing, Rapolo, 39 Streetwear ni Boss Biggie, Praise Ubek, Funky Monkey, PH, Kimori Beef Shop. Yan. Ay, nabayad din kaya yun? Nanalo ng coin toss. Si Ban, pinili niya mauna. Si Cripply, ito ang hurado natin. Yun, no? Parang isa pala yun sa pakiramdam kong medyo mahirap lampasan, no? Kasi putang ina, si Ban pa yung nanalo sa, sa toss coin. Tang inang yan. Buisit! Yung mga naisip ko yung mga panahon, sabi ko, putang ina, ang malas ko naman, pre. Parang napakamalas naman na itong panahon na to. Ano ganun? Para sa sa buhay 2025 battle. Gubat 15. Unang banat, pakinggan natin, Cripply. Hindi na ako magre-rebat. Mga minamahal kong ayasid, pagpasensyahan nyo na kung minsan ako'y sobrang likot. Ako'y magpapakumbaba at handa sa inyo na maglingkod. Basta wag nyo lang sa akin gagawin yung ginawa ninyo kimot. Game? Mind conditioning, no? Bago ko ibadibag si Ban na sa crowd madaming kapamilya. Like kung putang inabanlag pa rin si John Leo. Slant eyes. Ako na nag-volunteer mga repa para patunayan sa social media na di na kailangan ng 100 men para gulpihin tong gorilya. Mali ka nang nakasalubong mo, Cesar.
Ikaw dito yung makuku, lata. Ikay napasubo, bata. Papatayin kitang sobrang brutal, mukha mo'y masusu. Gatan, ikay matututo, yawa. Sa mukha hiwa, tapos hila, sugat, bubu. Kaka, sabay hawak sa ulo, hawak sa baba. Putang ina, medyo okay na sana yung pag-deliver lahat eh. Na parang bigla akong naguluhan sa sayaw na yun, no? Parang medyo, tang ina sayang, okay na sana eh. Diba? Kasi tontuwa din si Bano. Okay. Hey. Tangina mo, monkeypox! Nag-iisang lineup ng isa buhay tapos home court. Sabotahe, buwisit! Tangina, flip top. Kala ko PSP lang yung scripted. Pabor sa undefeated. Pero di ikaw yung tinatalakay ko. Ito'y partida kasi hindi ka pari yung kahanay ko at di ka uubra kahit ganapin pa to sa loob ng bahay nyo. Tayo na di ko alam, no? Sa practice ko medyo buo dapat yung boss ko doon, pero yun nga, minsan may mga oras na kakapusin tayo ng mga bagay-bagay, no? So yun, parang pakiramdam ko doon, kinapos ako sa hininga bigla. Bayo! Parang gano'n na nasabi ko eh, no? Pero sa tingin nyo, goods pa rin ba yung pag-deliver? Tingin nyo, okay lang ba? Tangina, ano lalamang mo sa akin? Bars? Jokes? Flow? Tingin mo ikaw ay sasapat? Estilo ko'y parang isa buhay 2025 kasi kayang-kaya ko lahat. Sa isang aspeto ka aangat. Kaso yung malas mo tol sagad, sa crowd ka na nga lang lalamang, master of crowd control, panataba. Tangina sak maestro yan. Yung laban nyo ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Mukha kayong hindi magkasundo na silverback. Parang Planet of the Apes yung laban nyo, mga gago. Sobrang pangit nung laban nyo, dapat pareho kayong talo. Minsan ito pangit, no? Kaya ayoko talaga madalas nagre-review ng mga battle ko. Kasi puta, alam ko na kasi sasabihin ko dyan eh. Alam ko na yung, yun, parang medyo ano lang. Yun, alam ko na yung lyrics, alam ko na kung paano ano. Pero, hindi, kahit paano, sige, enjoy pa rin natin, no? Saka, subukan nating magbigay ng mga opinion na walang kabayas-bayas. Hindi kayo sikat ni Cancer! Aware din pala tong tangang to. Yung banat mo nakaraan, buti maaga mong napagtanto. Sabi mo di kayo magkakampyon ni Manda, buti alam mo. Tangin ang pangalan niyan. BAN to the game. Yung linya na yun, natangin na, iniisip ko kung ilalagay ko ba yun kasi, ano ba? Yun, parang naisip ko kung ilalagay ko. Pero nung pinarinig ko siya sa ibang tropa, na parang natawa naman sila. So sabi ko, putangin na, unang naisip ko yun, natawa ko. Sabi ko, haha. Hindi, parang nung unang naisip ko, parang natawa din talaga ako. Pero parang after 5 minutes, tangin na din na ako masaya eh. So pinarinig ko siya sa mangilan-ngilan na tropa ko. Battle MC saka hindi. So, natuwa din naman sila. So, nilagay ko na kasi parang may mga natawa naman. Yun lang, share ko lang. Tunog laro kung susumahin. Amateur na naman yung mamamain. Hoy, BAN, welcome to NBA Moments ka sa akin. Alam niyo naman siguro yung welcome to NBA Moments eh. No? Na-timing din kasi habang nagsusulat ako nung mga panahon na yan. Parang meron ako nakita yung welcome to NBA Moments, yung kay Iverson, tas kay Tyronn Lue, yung mga ganun, parang ganun siya. Kumbaga parang yung sistema nun parang isang medyo matagal na sa laro. Hindi, isa sa kilala na naglalaro ng basketball, tas si Tyronn Lue, isa sa malupit din, tas yun, parang nung nagkatapat sila, biglang yun nga, parang yung hinakbangan ni Iverson si Tyronn Lue pare, yun, parang welcome to NBA Moments daw yun, parang ganun. So yun, parang nilaro ko na lang din siya dun sa BAN shit. Baswang ka? Kwenta, no? Kaso tinatakwil ka ng pamilya mo, pare. Kasi sa family tree nyo na aswang, ikaw lang yung mukhang kapre. Total, ibabayas nyo ako. Puta lahat kayong mga Bisaya, mga aswang ka.
Wag mo silang idadamay kasi sila Wag mo silang idadamay kasi sila'y aking mga friend. Namamotivate to si Gago pag nagpo-post si GL ng Ascend. Diyan sa Ascend, no, sa mga di nakakaalam din pala, parang si GL kasi sa lahat ng post niya, sa mga may friend kay GL or kung hindi nyo alam, si GL pag nagpo-post yun, pag natatapos yung battle niya, laging may pinopost siyang ano, parang sa pinakababa ascend, parang ganun. So, di ba, yung mga aswang pag lumilipad, uma-ascend. So, yun lang. Walang kwenta pa rin. Tangina to. biglang ano, di ba, ni putang ina nito. Nilalambing na nga kita, na lap trip yun. Gaganong ka pa. Hindi ko na din alam yun. Parang, hindi ko alam, pag ako talaga bumabattle, minsan parang nawawala rin ako sa ano, no? Ewan ko ba kung ano nangyayari. Kumbaga, yung lahat ng katarantaduhan side siguro, dyan na lumalabas. Pero sa tunay na buhay, no, sa mga nakakapira nating tropa sa daan, alam nyo naman na hindi ako ganyan, no? Pero, yun nga, nakakatawa lang kasi parang, feeling ko, dyan siguro yung mga, ano, yung mga katumbas nung freestyle na ginawa ko kay Sir BR. Parang ganun siya. Yun. Sungit, di ba? Sungit. Masungit, pare. Tangina tong aswang supalpal pag lumapit. Pag ako nagtanghal mapanganib, aswang ka lang pero ako dito yung manananggal sa bracket. Hindi nyo mapagkakait. Medyo okay yun. Tangina nyo. Tanginang isa buhay to. Yung bracket ko, alanganin. Mga tatalunin ko, MP3. Ban, puta, pag ako nag-champion, disrespect pa to sa akin. Isa nga din pala yan, no? Yan si Ban saka si MP3. Putang ina. Ano ba? Yung pala yung challenge din sa isa buhay, no? Parang meron ka mga kalaban na putang ina, hindi mo, ano, parang hindi, wala sa radar mo. Parang ganun. So, dyan sa dalawang yan, putang ina, parang sa lahat ng nakalaban ko siguro, dyan sa dalawang yan ako pinaka nahirapang isipan. Ayan, kay Ban sa akin MP3. Kasi, yun nga, parang kahit papaano pinipilit ko din naman magbigay or mag-open ng panibagong anggulo. Kaso yun, tangina, parang sobrang konti pa nung mga laban nila, kaya tangina, ilang linya lang din talaga or ilang anggulo yung mga pwede mong gatasan. Feeling ko ano, advantage yun ni Ban dito sa laban na to. Tapos para sa akin naman, dun na sinusubo kung tangina, gaano ba ako ka okay magsilip ng linya o kung ano-ano pa man. So, yun, share ko lang. Buti pa si Mot. Buti pa si Six Threat. Mga nakalaban bigatin, kaya pangalan nila nag-boom. Mga Bisaya daw ay katulong, di ako naniniwala kasi ito yung simple truth na kung yung Bisaya katulong, batong mga dudong pa yung tinutulungan ko magka-million views. Putang ina mo! Ang sarap mong sumbatan! Yabang eh, no? Putang ina mo! Ads ka na naman. Gagi, kung mapapansin nyo, no, parang yung yung formula dito parang semi ano din. Yun, kasi dahil nga nahihirapan ako humanap ng angulo sa kanila, putang ina, nasa isip ko na lang, gago, yayabang ko kayo, pare. Parang may ganung na formula pa din yung ano, yung piyesa ko nung laban na to. Lamikay kayaw-yawan. Maswerte ka kasi kalaban mo, putang ina. Lamikay kayaw-yawan sa mga di nakakaalam nun, ng mga tropa nating Tagalog o Bicolano, kahit san man ang mundo, putang ina, ano pala yun? Ang ibig sabihin nun, parang tangina mo, ang sarap mong kausapin ka ng balagbag, parang ganun yun. Isang YouTuber. Diba? Maswerte ka kasi kalaban mo, putang ina, isang YouTuber. Sa mga subscribers ko dyan, hello! Kakatawa lang yan, tangina. Hindi ko alam kung mga nakasubscribe talaga itong mga putang inang to, o baka pinaglololoko nyo lang din ako. Pero kung nakasubscribe kayo, putang ina, thank you. Di ako nakikipag-usap sa mga 10K followers below. Baka yung page mong pamboplax, iyabang mo dito sa gubat. Wala akong respeto sa page na mga MCing walang blue badge. Ano,
kasi too much. Kaya kitang i-body bag sa battle at sa soak med. Tingin nyo dito, new god versus vlogger na current. Pues... versus vlogger na current, pues kaya ba ng new god sumabay sa content? Bye. So yun, tingin ko nagawa ko naman ng maayos yung trabaho ko dun no? Pakinggan natin yung round 1 ni Van, pare. Aswang daw ako! Mahirap ako. Huwag ka masyadong maghangin. Paano naging aswang ako? Eh, yung ulam namin, asin. Bobo puta. Bobo puta. Bobo talaga, no? Sabayan ko daw siya sa content. Gagawa kami ng content ng asawa mo. Upload ko sa Pornhub. Tangina na ito. Round 1 game? Saan ba yun? Di ba pinakyo mo si Nenya Sandehas? Di ka matinag, awit. Lahat ng sinasabi niya ay may dinadawit. Kaya nilagay ka niya sa gubat para sa isa buhay, maalis ka matik, mag-disappear like magic kasi dinamay mo si Nenya Sandehas, gagi. Yan ang pinakamamahal na kabit ni Arik. Ang ina, pa inong poker shit si Boss Arik no? Ito pinaka-paborito kong nung laban na to, moment. Tangin na di kasi masyadong kita sa camera, no? Pero putangin na, yung pagmumukha kasi ni Banjan, pare. Teka, putasan na ba yun? Tangin na, naalala ko to, nakakatawa to, putang ina. Yan. Yan, nakahawak siya dyan. Tapos parang yung kamay niya nakahawak yata, parang nakaganto yata siya nun eh. Tapos gagin, tangin na, nakapikit, men. Parang nakapikit, tapos nakakagat labi, parang... Tapos nung una, parang nag-iisip ako dyan ng ano kaya yung mga pwedeng i-rebut ko dito. Ang putang inang hayop na putang inang monkeypox na to. Parang ganun yung tumatakbo sa isip ko. Tapos hindi ako nakatingin sa kanya. Pero yun, yung bigla ako napatingin sa pagmumukha niya. Yun, doon ko na nakita yung ganun na pagmumukha niya itong gagawin. Yun, bigla ako natawa. Yan o, yan, putang ina. Yes, tawa siya eh. Kita niya akong tumawa. Pare, mali ka ng babaeng napakyuhan. Alam mo bang kahit kabit yan ni Arik, crush ko yan? I love you! Use code Putang ina, PANDA 100 daming and get ads, 100 pesos off. Taste good deals from Shakey's Pizza. Palduan Pizza. tayo, flip top ah. Palduan ah. Pinicturan ka lang na nangodigo. Nagalit ka na. Bitter. Inaasar mo pa palagi si Alarik, iparehas lang kayo cheater. Nangongodigo. Nangangabet. O diba? Same boss. Cheater din naman ako. But we're not cut from the same cloth. Kasi Hindi ko we were not cut from the same cloth. Parang alam ko merong kasabihan na ganun, pero sa mga mga cheater din ako, but we're not cut from the same cloth. Sa mga tropa natin diyan na mga malulupit na mga mamaw na putang ina, mga grabe gumamit ng keyboard. Tangina, baka pwedeng explain nyo ng konti yun dun sa comment section natin, mga pre. ikaw yung tipo na cheater na reader ng linya sa stage pag nag-brain loss. Ako naman yung tipo ng cheater sa CF pag click o to kill naka-aimbot. Pwede rin naman aim both. Ibang klase ako. Pwede rin naman aim both. Motus. Tangina mo ba na motus ka? Ibang klase ako. Ibang klase aking balak. Para throne, masungkit ka agad. Madadamay ka na dapat. Gits ng gamer aking shit. Hindi lang Tory mababasag. Pagtapos pumatay ng creep, wasak pati ang barracks. Sa mga hindi nakakalam, no, yung tawag sa opisina ng flip top sa
sa Mandaluyong ay barracks yung tawag. So ano yan, parang ginagamit na ito ni Ban ay isang MOBA game reference pare, parang gano'n. Rekta ang atake, hindi lilihis. Tatamaan ka sa critics. Paano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Tangina, nakaw lang ang mga bara pati flow na binato. Laging ganon ang tira mo, pinarody kahit ano. Ire-remind din kita ng lyrical tangina mo na ang rule number 1, original ang linya mo. Ano? Meron ako mga nabasang comment dyan eh, no? Parang, tangin na, kahit nga hindi ka na magbasa ng comment sa Facebook, parang makikita mo yung ano daw, parang gano'n na ano, parang original daw yung linya mo, tapos parang yung ginamit mo din naman pagpaparody. Tangin na, sa tingin ko, no, bilang fan ng battle rap, no, kahit siguro ganun din yung, parang medyo contradicting yung sinabi niya, tangin na, hindi pa rin naman natin matatanggi na maganda yung pagkakabagsak nung pyesa na yun, no. So, feeling ko kailangan din natin mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Kahit sa mga minamahal kong Criplinatics dyan, pare. Putang ina. Cripply Nation. Diba? Original ang linya mo. Saka ang ganda din no, pag ano niya dyan, yung delivery niya. Ay, yung... So, yun. Ano? Ha? Uang ka? Ha? Uang ka. Kita niyo yung profile ng page niya? Napakaangas, nagtoga. Kaya sa battle rap, piling matalino kasi may hawak diploma. Kaso puro parody lang ang kanyang armas at obra. Sa akin ngayon magtatapos itong malakas sa kopya. Magnanakaw ng ideya. Iibahin niya lang yung berso. Ender ni Sixth Street at Lanceta, pinarody pareho. Linya ng mga amateur sa liga, ginagamit niya sa duelo. Putang ina mo, Cripply, magnanakaw ka ng sombrero! Siya daw yung nag-champion na hindi sumasali ng isa buhay. Wow, heavy gut sa yabang. So pag nag-champion ka ngayon, 2 times champ ka sa unang beses na pagsalang. Grabe si Cripply mag-angas. Ganda na napiling palabas. Kaso ako yung urban legend, wag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon sinong pikon, sinong bana? Napiling palabas, kaso ako yung urban legend, wag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. 2 times champ pero parang senador na hilig mag-angas kasi ginagawa mo lang naman ang pambilin na batas. Sinong senador kaya? Hindi ko na-gets yun mga kaibigan. Sino kaya yung senador na tinutukoy nito ni Ban dito? Sa mga nakakaalam ulit, sa mga putang ina mga ano natin dyan, mga keyboard, fucking shivering putang ina nyo lahat. Baka pwedeng pa-comment naman ako. Hindi ko na-gets yung linya na yun pare. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng face mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay erase bro. Hindi tayo magkaantas kahit sa parody ang lay mo. At tandaan mo ako ang batas. Brrr! Makina na Cheto! Gago yung sayo eh. Teka nga. Sa parody ang lay mo at tandaan mo ako ang batas. Brrr! Makina na Cheto! Ano? Ano? Oh, di pa ako tapos. Gagi yung pala, ano, kala ko kasi ender niya na yun, putang inang yan. Kala ko ender niya na yun. Kaya putang ina sumabat na ako kasi, yun nga, feeling ko hindi naman ako yung unang nang gumawa siguro ng ganun eh. Naalala ko nga din yung laban ni, sino ba yun? Puta, yun, kay 3D saka kay Zaki na,
Hindi ako nagkakamali, parang hindi pa tapos si Zaki, tas biglang napasabat na din si 30, parang ganun. So, yun. Ang nakala ko kasi ender na eh. Putang inang yan. Ganto pala yung crowd control. May nag-iingay nga kaso. Pamilyar na sa kinalayan, paanong disisigaw ang tao. Patunay na kaya kitang lamangan sa mga lyrics na gawa mo. Pinatay tong puro parody, gamit parody. Yan ang original na plano. So yun eh, no? Pakiramdam ko po tayo na nagawa namin iban yung parehas naming trip na gawin, no? So, ano ba? Pakiramdam ko, ibibigay ko tong round 1 para sa sarili ko. Kasi putangin na, grabe ko dito eh. Talagang, ang galing-galing ko. Talagang putangin na, yung, doon pa lang sa, ano eh, doon sa slant ice, tangin na talagang, bumabasag yun ng Visayas Division, pare. Grabe yun. So, pakiramdam ko, ibibigay ko yung round 1 ko para sa sarili ko. Hindi. Ano ba? So, yun, pakiramdam ko solid naman yung nagawa na naging palitan namin ng una. Pakiramdam ko lang medyo bawas. Yun, parang dahil ako yung nauna, di ako nakapag-rebat dito. Kaya yun, medyo sayang. Meron pa sana ako mga maapulang mga lyrics neto ni Ban. Pero yun, pakiramdam ko maangas naman yung ano, yung maangas naman yung round 1 na hindi ko, yan, kaya nga medyo nahirapan din daw yung mga orado na pumili ng kung sino daw, kung kanino daw yung round 1 na yan. At pakiramdam ko naman kung depende lang din talaga sa makikinig. Ulitin ko, no, parang subjective naman nga yung art na ginagawa namin dito. So, doon sa na-spit ko, sa na-spit ni Ban ng maayos yung round 1 niya na walang halong stutter o kung ano pa man. Men, tayo na panalo kami doon pareho, pare. Pero, pakiramdam ko talaga, yung round 1, ibibigay ko kay... Tayo na, mukhang corner na pag inulit ko. Pero, pakinggan natin yung round 2. Tinakpan ko na naman daw yung camera. Uulitin ko, ginawa ko yon kasi may nagpa-Gcash. Hindi naman sana makikita yon, kaso panay picture yung isa dyan. Love you, Niña Sandeas. Kasi sa napansin ko, natangin na pag, meron na akong in-over photo ngayon lang din eh. Parang picture yun ni Ma'am Niña Sandeas. At kagi mukhang maangas yung kuha doon. So, pakiramdam ko, no, sa mga susunod na laban ko, hindi ko na siguro ulitin yung pamamakyo sa'yo, Niña Sandeas, para at least sa mga susunod na battle ko ay may mas maangas akong pang cover photo. Maraming salamat, Ma'am Niña. Tapos dinadamay mo yung shota ko? Eh, yung shota mo mukhang kurimaw. Putang ina ng shota mong mataba na si Aziel Bito Libaw. Pinanood ko mga laban mo. Nakakabwisit. Dragging ban, mamumuna ng estilo. Stick sa isang anggulo. Tas magbibisaya ng paulit-ulit lang. Pag dito mama punchline, mag-a-adlib. Bit-bit mother tongue, dapat sa'yo pinapatay gamit yung chick-chick packing gun. Chick-chick packing gun? Ganto mag-isip yung MC pag 3 weeks walang bimbang. Tanginal, di ba nung sinakop kayo ng Spaniards? Nabadtrip kayo mga packing shit? Kung galit kayo sa Espanyol, dapat wala ditong Spanish bread. Hindi ko alam kung nakakatawa yun, no? Pero may mga natawa naman na tropa. So, thank you sa pag-support. Tas pinagmamalaki mo si Lapu-Lapu. Pak, you uwi! Pinakamaangas lang na nagawa ni Lapu-Lapu maging logo ng Dato Puti. Wala na daw makikita si Natan kasi wala nang natanaw eh. Buang ka? Wordplay mongoloid ka din, dinadaan mo lang sa biro. At yun yung mali mo. Pak shit, magpaka-outlaw ka man o bandit, sa akin tumban, dito. Puta ads na naman, pre. Grabe talaga. Kumaari ba yung flip top mo yun ah? Tangin na parang With Go Plus 3 99, minutes, 3 you get minutes so kada much ads ah. data and the speed of 5G. Tangin na, your unskippable passion ads can ba to? go inspire others.
for it. Tapos Let's go, magkaka-ads prepaid. pa ako. So doble-doble yung ads dito. Naku, yari kayo sa amin. Takin na isa, meron pa bang isa? Fuel your peak. Summit Natural Drinking Water. The right hydration. So, yun no, base nga pala dito, kung di ako nagkakamali yun nga, parang yung first 4 bar, yung chick-chick packing gun shit. Yun yung mahirap din na, ano, no, na silip. Kasi dahil nga konti lang yung laban nito ni Van, parang kailangan ko lang pumili ng mga konting-konting bagay lang na pwede kong magatasan na angulo. Saka, pag ako kasi bumabattle, parang ayokong ano eh, parang ano ba, hindi ako masyadong, kumbaga ano, kung meron akong isang angle na masilip, kumbaga ano na lang yun dun. Parang pipilitin ko lang siyang ilagay sa mga 4 to 6 lines. 6 siguro yung maximum. Tapos, yun, change topic na agad. Parang ganun. Kasi, minsan ano eh, yun, para sa akin nga, mas, ano ba, parang yun nga, yung may nakwento sa akin ni Sir Balakid dati na mas maganda pag mas madami kang nalalaro na anggulong ng mga anggulo na masisilip mo. So, yun, parang after 4 bars to 6 bars, change topic agad, parang ganun. Pangka. Kala mo yung ganyan papalag sa angkin kong talino? Uy, napure, angkin kong talino. Tangina, sumasayaw. Pure, angkin kong talino. Tangina, dance battle ang butang. Hindi, parang naalala ko kaya biglang pumasok na sa isip ko yan kasi parang bago mag-umpisa, ano eh, parang naisip ko na putang ina. Gago tong tarantalan to, sumasayaw to kada nakaka-punchline to eh. So, putang ina mo kahit sa sayawan, gago, kasabay ako sa'yo pare. Parang ganun yung mindset ko ng mga panahon na yun. Ay, putang ina mo. Kikita nyo ba yun? Tingnan nyo. Eh! Putang ina mo. Naalala mo Cripply. to? Panis Mukha yung akong tanga 1-2 dun. sa jiu-jitsu at karate. Ayoko nun, ang gusto ko, mag-combo ng marami. Loko-lokong dinadaan sa tono yung atake. Ang bobo mo, timang to, di mo ko dyan madadali pag hiniraman at ginanapan ko yung tunog mo, pare mas. Masarap ako sa tenga pag dumali, parang ungol lang binubuka, King Zainab Haraki. Tulad mong gonggong, kakainis, wag ka na sumali pag ako nag-flow, brum brum, mas mabilis pa sa Ducati. Flow ko malatyo namin, sasabay ka di pe, pwede para yung kinumpara yung Mitsubishi sa Bugatti. Tangin na ikaw dito yung iiwan ko na laughing stock sa akin pag babalik pa nga nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. Utak mong kung laging nag-feeling, malapit, masakit, totoong kung usapang punches, fuck, iiwan kitang naka-planking, brad. Huwag kang pabibo, iho, hindi ito battle, kundi ito'y demo. Pag si Tyson may bagong punching bag. Okay lang ba yung flow na yun? Parang nag-iisip kasi ako ng mga iba-ibang ano eh. Yung pag ako nagsusulat na parang dito, lalo na dito, nag-iisip ako yung parang flow na hindi nyo malalaman kung ano ba yung magiging tempo. Parang ganun. So, naisip kong gumawa ng, di ko alam kung mga tatlong ritmo. Tas putangin na nyo, bahala na kayo. Pero, yung pinilit kong maging maganda, hindi ko lang alam kung maganda. Ganun siguro yun. So, sa mga tropa natin dyan, no, kung tingin nyo medyo kahit papaano okay naman yung ginagawa kong ganun, comment nyo na lang para at least, yun. Mga open naman ako sa critics, pare. Mga tatlong. Nagre-recall, nagtitikol, kilik si Lord, nagdim si Roll. Supot ka pa. Matutuli tong tangang feeling sa group belong. Lihim nitong pagjakulan ng pitong, beses si Celine Dion. Pagtaglibog, may sisilipin tong bisong. Kahit CCTV on, magsisilpon, sisilipin yung silikon, sabay ungol sa telepon hanggang labasan yung titi ng messing sipon. Pak! Nakamulti yun! Ganun ka lang, putang ina mo. Sabi ni Shernan, ikaw daw yung Bisayang Cripply, ah. Ayoko nga. Mukha yang kulangot si. Pero kung ganon, handa nyo na sarili nyo sa Riot Pre kasi eto na pagtatagpo ni Skastakli at J-Bot G. If you like
eh. Bilog mukha ka talagang emoji. Tangina nung ako yung baguhan, tumatak agad kway ni chow, ganun to kalupit mag-isip. Nakilala ng konti kasi yung mga tao hindi ko tinitipid. Ngayong ikaw yung bago. Ano yung bago? Nung panahon namin di magkaka-hype, yung skillset mong pilit, may hype ka lang dahil sa putang inang underdog effect. Real shit, motherfucker. Dati, walang ganyan. Nung ako yung bago, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayong ako yung veterano, nagka-underdog effect. Putang malas ko naman. Diba? Hindi ko alam na, pero para sa akin yung linya siguro na yung isa sa paborito ko. Kahit hindi siya masyadong, parang kahit wala siyang masyadong reaction no, kung ano pa man. Pero para sa akin, isa talaga siya sa mga kinonsider ko, no? Kasi pakiramdam ko parang hindi utak yung, medyo may halong utak pa rin syempre, no? Pero parang mas galing yan sa puso eh. Kumbaga pag minsan, pag nagsusulat ako ng medyo seryoso, talagang pukpukan yun, sa isip yung gumagalaw, no? Pero etong linya na to, pakiramdam ko galing talaga to sa hikbi ng aking damdamin, pare. Parang ganun. Kasi base lang din naman nga sa sa experience, no, nung panahon namin. Parang pag veterano yung katapat, parang ganun nga yung pananaw ng iba, mga ibang manonood, ibang hurado, etc. Tapos ngayon, nung ako yung parang naging veterano, parang biglang putang ina, may uuso palang underdog effect, parang ganun. So, yun. Feeling ko isa siya sa paborito kong linya dito sa round 2 kasi yun nga, parang galing siya sa kumbaga yung anggulong yun ay galing sa aking puso, pare. Share ko lang. Yan. Nung ako yung bago, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayong ako yung veterano, nagka-underdog effect. Putang malas ko naman. Diba? My fantastic crunch. Anong kalupit yun, pare? Nissan Butter Coconut. Locked to traditional ways of paying? Unlock a fast and secure way with Union Bank. Karanasan ko mas malaman. Ako yung aabot sa dulo at mag-aabang pre. Mananatili kang mid-tier na nasa gitna. Bandi ka na aabante. Mid-tier. Nasa gitna, abante. Tangina yung ban nasa gitna ng abante. Oo nga no. Karera mo din naaabante. Nakasabay mo walang ya. Hit and run to malala kapag ako yung bumanggatang ina mo. Sasagasaan kita ng sinasadya. Ano ba yun? Itong mga panahon nagpa-practice ako, dapat hindi lang ganun kalakas yung bunggo na yun eh. Talagang tangina nung pre-practice ko yun kay Cygnus. Putang ina, talsik si Cygnus, pare. Kaso yun nga, parang unang obserbasyon ko dito sa stage, napansin ko tangina maliit yung stage eh. Sa pakiramdam ko baka pag binangga ako siguro ng malakas si Ban, putang ina. Baka malaglag siya dyan sa baka malaglag sa entablado, gagi. Parang nakakaano naman yun. Parang hindi ko naman kayang tanggapin ang damdamin ko na ganun yung mangyayari sa kanya, no. So, yun, dapat hindi ganun yun. Talagang sa practice talagang banggaan talaga yun na putang ina, tatalsik dapat. Kaso pakiramdam ko baka nalaman yun ni Enigma kaya niliitan niya siguro yung stage. So, putang ina, sabotahe, pare. Isa pa. Abay mo walang ya. Hit and run to malala kapag ako yung bumanggatang ina mo. Sasagasaan kita ng sinasadya. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Hindi tayo magkaantas. Ako sa'yo'y mas malakas at tandaan niyong ako ang batas. Pinadala ng baras. Mabisa ba yun mga pare sa tingin nyo? Parang kahit pa paano nakapag-innovate tayo ng kasi 'di ba parang uso uso yung mga parody shit na yan, kung ano-ano pa man, pero may dagdag puntos kaya yung parang parody shit na rebat na ginawang Ender na putang ina. Tingin nyo, mabisa ba yun? Pakiramdam ko nung panahon na yun mabisa kasi putang ina, kung mapapansin mo yung tawa ni Sir Arik, focus tayo kay Sir Arik. Ba? Si Sir Arik, tangina, nakita ko, tabingi na yung pangamen. Nakatawa ganito, nakita ko si Sir Arik. So pakiramdam ko mabisa yon. So
Yun nga, pakiramdam ko okay naman yun. At natuwa naman si Sir Arik at mukhang natuwa din naman yung mga manonood. Pero sa tingin nyo, kahit pa paano, ano ba yun? Ano pa tayo? Ano ba? Pa-evolve ba yung tao? Hindi naman siguro evolve, no? Pero, yun, pakiramdam ko okay yun. And then, Okay na? ito tangina nakakatawa to. Naalala ko to parang yan si Ivan parang tatanong siya, gagi ano, parang okay na. Tapos di ko sinasagot. Tangina parang takot din siyang no? Putangina mo, baka gawin mo sa akin yung ginawa ko sa iyo nung round 1 na tangina di ka pa pala tapos parang parang senyas na ako Ana ba? Tangina, pinadala daw siya ng baras. Hindi bagay sa mukha mo. Anong ako yung Bisayang Kripli? Ikaw yung ban na Bicolano. Tangina, ang ganda nung rebat na yun. Putang ina nun. Easy. Bago ko simulan yung round 2 ko dito kay Kripli, na isang dakilang fake MC, taas kamay sa mga naniniwalang hindi chicken yung PM3. Anong MP3? Baka PM... Yung pagmumukha dito ni Bano na parang hindi niya pa sinasabi pero alam niya nang tangina mo, ganda to hayop ka. Anong MP3? Baka PM3. Chicken ka lang sa akin. Yan ang sinabi mo, tanga. Tapos malaman-laman namin yung PM3 pork barbecue pala. Mabalik tayo dun sa anggulong PM3 na yun no? Nasabi ko na to nung labang ko din kay MP3 na parang hindi ko alam kung bakit siya ganun. Ay, tama ba? Yung nireview ko yung laban namin ni MP3. Nasabi ko dun na parang hindi ko alam kung bakit siya tinanggap ng ganun. Kasi kumbaga lang yun mga typical lang din ng mga nasusulat ko din na saka parang yung third bar nga nun parang pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin anong MP3, baka PM3, ina mo chicken ka lang sa akin, parang ganun. So parang yung setup no nasa third bar na mali ka ng inasal, tas parang yung mga tao is tumutok na lang dun sa fourth bar. So eto yung pakiramdam ko medyo kailangan minsan parang na disregard ba yung mga setup or feeling ko baka mali ko din yung kasi hindi ko ba na set up siya ng maayos medyo. Pero pakiramdam ko yun ang pinakapunto ko lang naman doon ay mali ka ng inasal, kaya yung PM3 mali na inasal, parang ganun siya. Tapos yung mga tao naman putangin na medyo sila tuwan-tuwa sila dun sa linyang yun. So share ko lang putangin ng di ba. Yung PM1 tsaka PM2 chicken yun. Kaya akala niya sa PM3, chicken din. Bobong panot. Ano bang pagkaintindi mo sa meaning ng PM, men? Puro manok. Nakikita ko sa comments. Binabash ka dyan, walang kupas. Sinulit niya kasi yung kabobohan. Akala niya walang bukas. Isang komedyanteng vlogger na yung katangahan walang lunas. Ultimo hindi battle rapper, nakikitaan siya ng butas. Yung baboy ginawang manok nang walang pag-alinlangan. Di niya matukoy ng maayos ang likha ng kalikasan. Ngayon, paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan? Ang ganda ng delivery ni Bandone na simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan. Tangina, magandang delivery yun, pare. Ngayon, paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan?
nakita niyo yung ano, yung kay Batista sa si Randy Orton nandito sa may balikat niya. Tapos yung parang paano ba, kita ba ako? Yung nakaganon, tapos biglang gumanto. Ay na mukhang ganun yung Magaling daw tumangungpal. Huwag ako hamunin mo. Sikat ka lang, halata namang madali lang natalunin to. Yung baboy ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ng Bicol ang siyang bababuyin ko. Maganda yun, maganda yun. Simple lang no? Maganda. Para naman sa akin yun yung pinaka-paborito kong linya ni Bandito. Parang napaka-simple lang, tas parang nailagay niya ng maayos sa 4-bar setup. Yan, yung manok naman ng Bicol lang siyang bababuyin ko. Tas parang yung mga anggulo niyang tungkol sa mga PM3, no? Parang ito yung pinaka-payoff siguro nun. Para sa akin, yun yung paborito kong linya ni Bandito. Isa pa. Magaling daw tumangungpal. Huwag ako hamunin mo. Sikat ka lang, halata namang madali lang natalunin to. Yung baboy ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ng Bicol ang siyang bababuyin ko. Ay putang ina, nakita ko si MP3. Grabe yung Manok. Grabe, nakita. Tingnan mo si MP3. Popokus tayo kay MP3 pa. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ng Bicol ang siyang bababuyin ko. Tingnan mo si MP3, nakatayo. Nakikita nyo ba si MP3? Kung makikita nyo yung may hawak na puti, si Mimak yan. So yung katabi ni Mimak sa kanan, si MP3 yan. Tingnan mo, nakatayo si MP3 na parang gumaganto-ganto siyang sobrang tuwa niya. Eh putang ina, malaman lamang ko nagpa-practice kayo. Kung ina mo MP3, plastic ka. Alam mo ba anong karayom ng Cyril Manabat? Puta ads. Fuck. Elantra. Ganda rin yung Elantra no? Sakin siya dapat. Hindi siya bagay sa'yo kasi mukha kang uncle na manyak na laging may hawak sa ari niya kapag nakakita na ng babaeng nag-crop top. Naalala mo nung second sight, boss? Na late ako sa airport? Kasi naginom ako before flight, tas napadami yung red horse. Ito yung sumundo sa akin sa naiya, di ba? Naalala mo pa, pare? Gusto mo ipahawak yung batuta mo sa gwardiya na babae? Sabi ko sa kanya, rekta na lang tayo sa hotel tol. Huwag ka na masyadong makulit. Isa ka na sa mga big fish, huwag kang pumatol ng puset. Tapos pagdating namin sa hotel, ang pangyayari, ang lupit, kasi yung nagbabantay sa entrance, babaeng gwardiya na naman ulit. Pero ang di alam ni Cripley, inunahan ko na siya. Hanggang pag nanasa ka lang sa gwardiya ako, kinantot ko talaga. Para patunayan sa'yo na, sa akin di ka makasabay. Di ba gusto mo magkampiyon? Puso unahan kita, bay. Lahat ng gusto mo at nais dadaan sa aking kamay, tsaka ka lang mauuna kapag gusto mo mamatay. Di ba gusto mo makarimat si Jonas? Kaso agarang napaslang. Gusto niya bumawi sa banlag, pero ang ending niya banlang. Kaya wag mo akong paandaran na mga van bars naman. Marami na akong gasolina. Gas-gas na yan. Sobrang bilis, biglang na-stop. Di niya nababantayan, kakahanap niya sa banlag, ikay nalaglag sa van. Siya daw yung mag-a-advance. Inyong prediction, Mentes, lahat ng pumusta sa'yo ay tila nag-settle for less. Gigisahin ko sa anghang tong paborito niyong guess. Di ko lang ibibring home yung bacon, pati yung Bicol Express. So
yun, para sa akin ang pinaka-quotable siguro dun sa, para lang sa akin as fan ng battle rap na nanonood, para sa akin trip ko dito yung linya kung ano, yung yun nga yung sa may underdog effect shit tas about sa pagiging veterano. Pero trip ko naman din yung ano, trip ko din yung manok naman ng biko lang siyang bababuyin ko. Tayo na maangas din yun, men. So paramdam ko ibibigay ko dito yung round 2 ko sa akin pa rin. Para sa kapakanan ng Creep Lunatics, pare. Diba? So yun, bibigay ko yung round 2 sa akin. Joke lang mga kaibigan. Tuwang-tuwa kayo ah. Nakakahinala. Sana all Bisaya. Tapos panay ka PM3, ang sarap mong masakal. Natural, alam mo yun, cashier ka sa inasal. Alam nyo bang famous to na vendor kaya dapat tong puriin? Sobrang sikat ng Apple niya, pwedeng i-add to cart sa Shein. Mahina. Halata. Bago itulak yung kariton, mag-i-stretching. Gusto mo ba na mas kumita yung prutas mo, par? I-vlog mo Apple mo, tas mag-promote ka ng sugal. Isipin nyo, si Easy Meal, sobrang hip-hop, tapos nagtitinda ng Apple. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Ang inang yan, teka lang mga kaibigan, no? Kasi medyo, ang ina mo, gago ka. Teka lang ha. Nabigyan niyo ako ng ilang segundo, pare. Meron akong, asan ba yung putang inang yan? Tang inang yan? Ang araw lang ako na wala gagi, nakakita ako pare ng yung ipis, men. Saglit lang. Ang ina nun eh, medyo safe. Safe, wala. Tumadaan sa may ano eh. Lapit dito sa webcam eh. Anyways, isa pa, ulitin natin yung linya na yan. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Eto, no, putangin na, ewan ko kung may mga magdadamdam na mga sinabi kong ganun. Pero, bilang isang human being, wala tayong pakialam sa kahit anong ginagawa ng mga tropa natin, no? Kahit sino pa man yan, basta marangal yung ginagawa nyong trabaho at hindi kayo nanlalamang ng kapwa, putang ina nyo, pagpatuloy nyo yan, na timing lang talagang nandito tayo sa battle rap shit at hindi lang din naman maglalanding dun yung, ano na yun, hindi lang din maglalanding dun yung sulat na yun. So, parang ang ginawa ko lang dun sa 4-bar setup na yun ay parang kumag mode sa first line saka sa second line, tas parang seryoso sa third and fourth line. So, huwag kayo maniwala dyan kay Cripply. Puta na si Raulo yan, pare. Pero, kumbaga ano yun, I don't mean no harm. Tangin na English yan. Kahit na hustler tong bisdak, hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Ako'y nagpaka-cancer sa mala Steve Jobs, patay itong nagtitinda ng Apple. Wala kang maaani sa flip-top. Karir mo di nalalago pa. Magtinda ka na lang ng prutas banuka. Kasi buti pa yung pwesto mo doon, may makikita ka na bunga. Oo, masipag ka't di puro hilata, kaya may tsansa kang yumaman bata. Lagi mo lang tandaan yung kasabihang basta may tiyaga, may bisaya. Magpalit ka na ng business. Total panay bale, kaki Enigma, kapalit ng performance mo na Petix. Mag-advance ka na lang ulit kay Arik, ako na mag-a-advance pa semis. Dami ka pang kakainin na bigas. Upang ako ay masilat kasi kahit timbangin ka, ban ikay wala pa ring bigat. Nasa taas ka ng poster dahil sa akin. Yun yung aking nasipat, pero pagtapos kitang Goods ba yun? Goods ba yung linya na yun? Pakiramdam ko yun yung mga natitripan ko sa ano eh. Parang yung mga napapanood ko din ng mga battle MC na may parang ganun silang linya na nakapalabok na hindi basta-basta masisilip. Yun yung feeling okay yun. Pakiramdam ko lang. Kasi yun, yung kahit timbangin, dami ka pang kakainin na bigas.
upang ako ay masilat kasi kahit timbangin ka ban ikay wala pa ring bigat. Parang kaban ng bigas, putang ina nyo lahat pre. Game tayo. Upang ako ay masilat kasi kahit timbangin ka ban ikay wala pa ring bigat. Nasa taas ka ng poster dahil sa akin. Yun yung aking nasipat, pero pagtapos kitang ilaglag sa tournament, kalibel mo na ulit sila Mimak. Si Mimak pa. Undefeated ka at champion sa Rapolo. Tingin mo yan ay iyong ikinalamang. Congrats, champion ka sa ligang walang may pakialam. May judge na Rapolo. Putang ina, yari talaga. Alam ko kung paano lalamang sa... Etong moment na to, parang, ano ba? Parang para lang sa akin, parang napakalaki ng bayag siguro na sabihin mo to sa tapat nila. Parang ganun. So, ang pinapamukha ko dito, parang putang ina nyo lahat, men. Gago kayo, kahit ako dayo dito. Fuck you all. Parang ganun yung, parang na-portray ko dito sa, dito sa, dun sa linya na yun. Naputang ina nyo, gago kayo lahat. Parang, yun lang. Habang pinagtatawanan ka ng tao at unbelievable ko mahuhulaan mo yung mga berso ko iho kasi mas unpredictable pa ako kaysa sa champion nyo dito. Paano mag-joke si Van? Tatawagin sarili niya na pangit, makakuha lang ng atensyon. Sa bagay, ganyan mukha yung mga hindi imbitado pag may kutilyon. Alam niyo ba yung kotilyon? Yung mga nagsasayaw. Puta, ads na naman. Uy! Tang inakala ko PM3. Tayo na, dami ads talaga. Putang ina. Biglang makakatakot pa yung ads. What the fuck? Pag naiisip kita tuwing gabi, parang ayaw kitang sulatan. Nakaka-awkward ka isipin, parang kantutan ng magulang. Na-imagine. Tingnan niyo naman yung hiwaga ng pagiging manunulat ng mga tao tas gumagamit ng mga ewan ko ba, putangin na kung bakit ko naiisip yung mga bagay na ganun. Pero mukhang first time nyo narinig yun. Alam kong first time nyo narinig yun. Kaya natawa din siguro yung mga madlang peeps. Saba? Sulatan, nakaka-awkward ka isipin, parang kantutan ng magulang. Isip din sila. Kaya na yung isang tao doon nag-iisip, gagi oo nga no, tangina paano kaya yung naka-blue, makikita nyo, gagi paano kaya mag-sex yung mama at papa ko? Kahit banatan lang kita ng flip-top, wala ka namang laptop. May chance ka pang matalo. Kahit idaan natin to sa Comelec, hindi ka sa akin mananalo, boy. May palag ka lang kasi home court. Diba? May palag ka lang kasi home court, pero utak mo walang value. Kahit si Mayweather, tagilid sa'yo, basta dito sa gubat yung venue. Tangina ikaw? Tatalunin ako? Puta, are you serious? Aba, ambitious. Sa akin di ka lalamang, mukha kang ang kayang ibaon ni Atom, Cygnus, madali itong ma-diffuse. Limitado ka umanggulo yawa. Huwag ka mag-aastang genius, hindi ka pa kompleto bata, parang 3 buwang fetus. Ganto ang yung weakness, wala kang ganto. Isa kang bullshit, sulat mo'y purong issues. Gusto mong jokes? Mukha kang crossbreed ni Righteous Phoebus. Tingin nyo makakachamba sa akin to? Yan ay mintis, fake news kasi ako ay laging may shock value parang SS ni Zeus. Tong underdog na mukhang pugita lamon parang seafoods kaya tropa mong hurado repa di makamekos-mekos. Babadibag kita kahit bago ka para sa bobo makaridus kaya kahit demonyo ka hatid kita kay Papa Jesus. Yung estilo niya na 4-bar setup, tol, tingin nyo papalag. Tas magmumulti ng mabuti pag nasuri lang sapak. Tas may papuri, what the fuck you? Pag ako nag-1-2, bilis nilang mahuli Brad kasi yung aking latsu. Parang pideya lang, kiluni pagka-setup, bars agad. Ako, yari tayo kay Sir Looney pag narinig yun. Tangina, yan ang kaiba natin kaya semplang ka na abno. No match katapat ko, tetembo ang badibag to. Eardrum mo wasak bro, to'y ingram ratatakbo. Tapos na ako sa'yo, tangin na kalipkram, galingan mo. Tarantado ka kaya, hindi ako nagpabaya. Magpapatalo lang ako kapag si GL nakasando mamaya. Yaw!
Cashier daw ako sa mga inasal. Mali ka pare kasi janitor ako doon. At nakakatawa naman kasi ikaw naman ang lalampasuhin ko ngayon. Tinitira pa yung prutas. Halata yung pagkabobo mo, natural. Okay na magtinda ng prutas kaysa nagpro-promote ng sugal. Kasi masama yung pagsusugal. Lalo na pagmamalasin. Tapos mangiimbita ka ng mga tao para sa sarili mong hangarin. Kaya nakakatawa naman kapag ipagkukumpara natin. Naghahanap buhay kami ng marangal, ikaw naghahanap ka ng buhay na sisirain. Patay, eh. Tayo na, di nyo makakailan. Maganda yung rebat na yun, no? Kahit pre-made siya, po tayo na solid. Time! Round 3 game? Naalala nyo laban nila ni MP3? Linait-lait niya tayong mga beast sa call. Tapos ngayon, kunwaring friendly, it's a me, Rakol. Huwag kang matakot sa Bisaya, Cripply. Dapat chill lang, tol. Mamaya, bibigyan ka namin ng crispy. Free the call! Baka walang punto sa judge. Free kotong yung free the call, ha? Pero wag niyong bugbugin si Cripply. Kahit nakakapikunto. Tingin ko kasi Bisaya din yan kasi parang batang digong, oh. Yung ulo na yung tao dun. Ang tigas tingnan, halatang-halatang, minsan lang tablan ng sipunto. Ang lakas mo manglait ng Bisaya, mas pang Bisaya ilong mo. Aswang daw mga Bisaya. Hindi lahat walang yaka. Baka ikaw kasi di ba representante ka ng Naga? Top tier daw to pag bumara. Tapos ganyan banatan, parang manda ang kathanya, panay lang katangahan, aswang daw mga Bisaya. Para lang pagtawanan, ikaw nga tong taga-Naga, ang wak-wak mo naman. Piling Tagalog, Nakakahinala. na Bicolano, hindi bagay sa mukha mo. Isa kang Bisakol na taga Bicol, tangina mo, Bisacolano. Laban niya kay MP3, ang daya ng ginawa niya na pasabog. Linait-lait niya mga Bisaya para kampihan siya ng Tagalog. Ginawa din sa akin ni Manda yan, pero di ako nagpabaya at nagbistulang babala. May tinalo na akong rasista sa Manila dito sa gubat pa kaya. Kapag Bisaya, probinsyano, mga Bano at Wik, madudungis, magsasaka, yan ang kanyang usual trip. Sige, ako ang farmer dito sa jungle, parang Dota shit. Hindi na crowd, kundi ikaw naman ang neutral creep. Ha? Ngayon ko lang siningit sa laban natin na pangungutya mo sa Bisaya para pilit kanilang tanggapin at ang react hindi magbayas. Itong si Cripply, maswerte pa din dito sa aking ipinamalas kasi mas pinili pa kitang patayin sa paraan na patas. Master ka sa crowd control. Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Umaasa ako sa sulat ko. Kaya sa judges ako panalo. Ikaw panalo ka lang sa comments, hindi sa boto ng hurado. Ngayon pa lang, alam mo na ang kaibahan natin, gago. Nananalo ako sa taong nag-judge. Ikaw sa judgmental na mga tao. Tangina, lagot kayo, mga Cripplinatics. Kasi puro ka lang suntok pamano, bugo, butalo, ulo, ganako. Itula ka lang ay durog ka na ho, nagmistula ka lang nahulog na paso. Asa na tao ka lang tukmol, ngayon ay mabubugbog ka na po. Master ka lang sa crowd control, ako ang nagkukontrol sa laro. Di ba diring-diri ka sa Bisaya? Iba't mo siningit sa dura mo? Yung ender ni Sixth Street na malinis magtrabaho. Kailan may di ko gagayahin? Yung ender na ginagawa mo, magpapatalo lang ako kapag
Switch to relax mode. Try C2 Cool Blends in Dalandan, Peach, and New Freeze Melon. Nakalo lang ako kapag Feel the may ads power of ng glutathione in a C2. non-sticky serum burst Ano ba formula. yun ah? For skin you'd love to live in. Hindi ako magpapatalo! Wala akong plano Wala akong plano magkampiyon! But always ready bumangga! Kaya X ka na Cripply kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata! Panoorin niyo kung magkampiyon, ha? Gubat 15! Cripply versus Ban! Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho! Tayo na hindi pa dito nagtatapos mga kaibigan. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin buong Gubat 15. Grabe itong mga laban natin. Boto ng Urado, 4-3. Advancing sa isa buhay, tournament. Teka, check natin yung time. So, mas mahaba pala ng 30 seconds yung round 2 ko, no? Tapos halos same lang din. Okay. Mag-iay tayo lahat para kay Ban. Nakalimutan ko yung sinasabi sa akin niya ni Sir Harik eh. Bias! Yo, sa kay Drake, Tangina, mukhang may meaning yung hawakan ng kamay. Mukhang may meaning yung hawakan ng kamay dun ah. Oh, tangina, huli. Heto na, huli. Joke lang. lakas ng laban po tayo na. Sobrang ano. Ito parang hindi ko pa masyadong napapakinggan na maiigi pala yung mga pinagsasabi na ito mga Urado dito, no? Yeah, check natin. Ang pinanood ko lang na judge, isa lang eh. Palitan. Nahihirapan akong gawing overall yung boto ko. Kahit medyo may atmosphere na ganun yung dating ng laban. Pero ang ginawa ko per round, round 1, binoto ko si Ban. Masasabi kong pwedeng clear na sa kanya yun. Baga, nagawa niya yung role ng pagiging pangalawa. Magaganda yung mga battles niya na binitawan doon sa round 1. Kaya parang medyo nakasecure ng ng boto para sa kanya. Kaya binigay ko yung round 1 sa kanya. Baga pantay sila sa mga punches at sa mga jokes sila. Parehas nag-landing sa mga tao. Ayun, tapos yung round 2 and 3, sobrang buhok na mga detalye kung paano iboboto sila ng sila yung mananalo kasi alam mo yun, pwede ko pagkasiyan yung judging ko eh. Pero sa pakiramdam ko kasi mas maganda yung pagkakalaro ni Cripply sa mga angulo nila sa battle. Baga hindi siya naging paulit-ulit. Tapos si Ban medyo may repetitive na angles na na napakinggan ko. Tapos yung mga din, kumbaga sa round 2, may magandang bawi si Crip sa Enders eh. Baga nagawa na yung role na na yun. Baga, pag-usapan natin yung impact ako ni Cripply yung round 2 and 3 para sa akin lang ganun yung pagboto ko sa pagbilang ng mga suntok nila. Pero ayun, sobrang classic na laban. So kumbaga, dahil tournament siya, kailangan may manalo. Ang binoto ko si Cripply, pero 4-3, tang-inang yan. Yeah! Tingin ko binoto ako ni Bitrom. Putang ina naman na itong bibo na to. Nakakasira naman ng moment. Mukhang malapit na talaga ako yung mga pinagsasabi nyo na pagtanggal ng cards. Tangina balik. Uy! May sumilip. Tangina. Sumilip to na. Diba? Kumbaga, dahil tournament siya, kailangan may manalo. Ang binoto ko si Cripply, pero 4-3, tang-inang yan. Yeah! Yo, Pakiramdam ko binoto ako ni Bitrom kasi parehas lang kami dayo. So, naiintindihan ko siya.
MP3, binoto ko si Ban. Actually, Ito na. Putang ina mo, ayusin mo. Ayusin mo, pare. round 1, binigay ko kay Cripply. Para sa akin, lumamang siya doon ng konti. Malakas din naman si Ban. So sabi ni Bitrom, lamang daw si Ban sa round 1. Sabi nito, lamang daw ako sa round 1. Putang. Sinubukan kong di inotice yung crowd reaction, di take into consideration. Malakas talaga si Cripply. Round 2 naman, parang nakita ko yung na lumamang si Ban doon para sa akin yung content niya. Lalo na dahil mas direkta yung mga punches niya. Maraming exhibition si Cripply, pero para sa akin, yung mga punches ni Ban, yun nga, mas direct siya. And round 3, parang gusto kong sabihin na tabla, pero all in all, may ini-expect din ako kay Cripply na di niya na na parang di niya nakabot. So dito na may ine-expect daw si MP3 sa akin na hindi niya naabot. So gusto ko nga palang humingi ng paumanhin kay MP3, taga Surigao. Gusto ko mag-sorry. Gusto kong humingi ng dispensa at pagpatawad kasi hindi ko naabot ang iyong expectation. So bilang MC ako, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na at sana mapatawad mo ko. In my opinion lang. Pero, Anong ayun opinion? nga, Ina mo. pinili ko si- Fuck you ka! Yun, Tipsy D, congrats. Anong minutes yan? Thank you. Congrats Flip Top kasi ang lakas ng event. Congrats kay Cripply at Ban kasi napakalakas ng laban nila. Pero judging tayo, simulan natin sa sa round 3. Yung kasi parang nadalian ako i-judge yun, yung round 3. Pinakamalakas na round yon ni Ban. Kaya yung round 3 binigay ko kay Ban. Round 2, parehas kwela, parehas maraming tumatama na linya. Halos pantay, no? Pero tingin ko ang nilamang ni Cripply sa second round, yung the way kung paano niya sinulat yung round na yon. Kasi ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng rhyme. Plastic. Joke lang. Kailangan ko siyang puntusan doon, no? Kasi halos parehas lang eh. So kailangan ako maghanap ng ng kung saan lamang, no? Ang ganda lang ng pagkakasulat ng rhyming ng schemes ni Cripply sa round 2. Bukod pa doon, napaka-clever nung round ender niya na on the spot na kung di ako nagkakamali yung Wala yun. Basic lang yun sa akin. basta yung line marking. Ang clever nun kasi ayun ang malakas sa huling sinabi ni Ban. Tapos naibalik niya pero sa dulo niya pa nailagay on the spot. Nabawi niya sa akin yun. So, round 3, round 3 kay Ban, round 2 kay Cripply. Round 1, doon ako, natagalan ako i-judge doon kasi pantay yun para sa akin eh. Siyempre, kung ipapantay ko yun, hindi naman pwedeng magtabla, no? So, yun, naghanap na lang ako ng Ang totoo niya kasi, sobrang nahihirapan ako bigyan ng puntos. Yung yung 1/4 ng round 1 ni Ban, nahihirapan ako bigyan ng puntos yung intro na yon, yung halos 1/4 nung round niya kasi alam naman natin na hindi na joke lang, no, na hindi nga totoo yung angle niya, yung kay Ninya siya kay Enigma. Alam natin hindi totoo yun, pero hindi ganun ka-clever eh. Parang 'di ba, kung gagawa ka ng ganun, sana medyo creative man lang. Ay gagi, bantang ina, tinatrash to ka ni Tipsy D. Hindi ka daw gagi, tang ina. Pag lumaban si Tipsy D sa gubat, kayo na bahala dito. Pero putang ina, bilang ko sa akin sabihin yun. Ano yun, hindi ko trip yung ganun. So medyo nahihirapan ako puntusan yun. Tabla sana, pero kailangan ko minus yun. Kasi kailangan kong pumili ng mananalo. Kaya round 1 binigay ko Crip. So 2 and 1 and 2 kay Crip. Tapos round 3 walang duda kay Ban. Pero binoto ko si Crip. Di. Isa kasi bumoto kay Ban. Siguro, halos pare sila ng style. Pero sa pagpili ng angulo, mas nagustuhan ko yung mga napiling angulo ni Ban. Siguro round 3, yun siguro yung pinakamalakas ni Cripply. Pero creative yung pagkagawa ni Cripply. Maraming elements na nakalagay. Pero mas maraming quotable na linya si Ban. Kumbaga mas maraming nga akong natandaan sa kanya na malakas na linya kumpara kay Cripply. So, tapos isa pa yun na parang hindi ito yung Cripply na na napapanood ko. Parang may mas malakas na Cripply.
Gusto mo makita yung mas malakas na Cripply? Tara na. At hindi ko nakita ngayong gabi yun. Yun na nga siguro yung sinasabi ni Cripply na underdog effect. Ayun, binoto ko 1 and 2 si Ban. Kaya yun, Ban. Yo, Marshall ang binoto ko si Ban. Dun mo isa yun sa mga laban na napakahirap i-judge kasi parang dun mo makikita talaga yung beauty ng battle rap na silang dalawa naglaro sila ng game within the game. So para sa akin naging game of strategy yung battle. Kasi parang si Cripply may narrative siya na sa kanya na na-play niya ng maayos. Tapos pag balik kay Ban, nape-play pa rin niya yung narrative ulit. Tapos ganun din ulit, nag-gain yung momentum kay Ban, tapos mag-gain ng momentum si Cripply. Tapos para sa akin, if hindi, kung nagkapalit sila ng order ng pag-split ng round, malamang baka nag-change pa yung judgment ko. Pero para kasi sa akin parang naging moments talaga eh. Ang dami din silang moments sa first, para sa akin kasi parang first and second round kay kay Ban na yun, and third round kay Cripply. So para sa akin 2-1 Ban. So ito yung tingin ko kaya hindi ito masyadong natatarantado si Marshall sa Sokmed, no? Kasi kahit papaano alam natin na may substance yung pinagsasabi niya dito. So yun, kumbaga bilang hurado siya parang totoo naman na 'di ba, parang palitan ng moment. Saka yun nga, isa yun sa tingin ko din naman kung ako yung mga simpleng dito, parang tingin ko yun, mas huling bumanat si Ban, kailangan niyang i-maximize yun at nagawa yun ni Ban, kaya yun din yung pag-explain ni MP3 dito. Ay, ni MP3. Tangina mo, MP3 ni Marshall. Yo. Tangina. Traditional Pagdating kay Kilan, may ads, pare. Unlock a fast and secure way with Union Bank Online. Sobrang hirap. Tangina mo, Kilan. Halos lahat kasi ayaw na mag-judge eh. Ano na naniniba sa akin. Doon, pakiramdam ko ngayon live. Para sa akin, round 1, binigay ko kay Ban. Tingin ko kasi unang banat siya. Pero si Cripply unang banat ay unang banat. Pwede maulit yun, boss. Pwede maulit yun. Maano na lang, makat na lang. Yo, Yung itsura ni Kila dito, kabado na gagi, parang mali ako. Pwede mo. Di ba unang banat? Pwede maulit yun, boss. Pwede maulit yun. Maano na lang, makat na lang. Yo, binoto ko si Ban, halos natamaan niya lahat ng mga gagawin ni Cripply. Sabay bigla. Ay, nako. Kasalanan din kasi talaga to ni Kuya Kebs eh. Tangina, kasalanan to ni Kuya Kebs. Kuya Kebs, kung mapapanood mo to, pinahamak mo si Kilan. So tingin ko bagay na maglaban sa ahon si Kilan versus Kuya Kebs. Tingin nyo. Parody lines, sobrang solid nun. Yung punto, ang ganda rin. Yung mga angle niya. Sobrang lupit din naman ni Cripply. Mas marami siyang punches, pero talagang mas grabe yung effect para sa akin ng ginawa ni Ban. Sa round 2, halos same din. Gabuhok lang din naman. Sobrang talaga, sobrang dikit ng laban na yon. Then yung round 3 naman, tingin ko dahil hindi ko rin masabi talaga dahil huling banat pa si Ban. So bali may siya, may recency bias din na nangyari. Tingin ko lang dahil mas tumatak. Mas huling banat, huling tumatak, ang gaganda ng ender pa nilang dalawa. Yo, kung tutusin para sa akin, kung hindi tournament to, pwedeng itay. So kailangan nating mamili. Yon, para sa akin, Ban. Shoutout kay Kuya Clip. Love you. Yun no. So dito sa laban na to na parang ang bilang ako, tingin ko siguro tangina bangis no. Puta.
bilang ako, no, bilang pangulo ng Cripply Nation, Cripply Natics Bicol Chapter President, tingin ko dito, okay naman, ito joke lang na. Parang tingin ko dito sa laban na pakiramdam ko nagawa ni Iban yung trabaho niya at mukhang nagawa ko din naman yung trabaho ko. So, tangina, congrats sa amin dalawa. Mabisa kami doon. Tingin ko dito, kaya siguro may mga nag-aaway-away lang kasi respeto sa mga judges dito pero yun nga, parang nagmukha sigurong mas na-explain ng maayos ng mga huradong bumoto sa akin kaysa dun sa mga huradong bumoto kay Ban. Dun sa hindi naman lahat, no, may mangilan-ngilan lang. Kasi yun nga, parang tingin ko siguro ganun. Kasi kung ako tatanungin nyo personally, pare, putangin na deserve din naman ni Ban yung panalo na yan kung susumahin. Kung mapapansin nyo, no, sobrang grabe din naman nung may tinalon si Ban nung kumpara dun sa laban niya kay Manda Baliw. So, hindi nyo naman pwedeng ipagkait sa kanya yung pagod niya at hirap at putang ina pag-perform niya ng ganun, di ba? Hindi nyo pwedeng ipagkait sa kanya yun. Pero yun nga, sa tingin ko dito sa laban na to, kaya siguro nagka-discussion lang o nagsiaway lang to mga Cripply Natics versus Bisaya Division kasi yun nga, parang ayoko magmarunong sa mga horado na putang ina nyo, bobobo nyo kasi hindi ganoon Parang yun nga, parang hindi lang siguro medyo na-explain talaga ng medyo okay, parang ganun. Tingnan nyo si Marshall, wala naman masyadong umano kay Marshall, di ba? Kasi yun yung pananaw niya, parang ganun. Tapos isa pa sa dumagdag yun dahil nga nag-judge din si MP3 na nakalaban ko nung unang round. Kaya yun, parang medyo sinisilip din yun ng mga tao kasi yun nga, parang ikaw ba naman, parang kakatapos lang ng laban nyo, tas paghuhuraduhin ka sa ganito. Tingin ko tingin ko kasi alam ni Sir Arik ginagawa niya, putang ina, wag na nating pangunahan siguro, pre. Si MP3, pakiramdam ko na lang dapat siguro hindi siya nag-judge sa ganito. Kasi tingnan mo, putang ina, inulang ka tuloy, hayop ka. Pero deserve mo yan. pero hindi natin pwedeng ipagkait na putang ina deserve hindi natin pwedeng ipagkait na hindi natin pwedeng ipagkait kay Ban na deserve niya din yung panalo dito sa laban na to. So, isa pa sa gumatong siguro yung pag-judge ni Kaylan na pamali-mali. So, yun nga, parang high stakes battle tas parang namali-mali ka. Parang hindi pwedeng ganun, kaya siguro yung mga taong bayan, lalo na yung ating mga minamahal na Cripply Nation, ay magagalit talaga. So, yun, pakiramdam ko solid naman yung napakita naming laban dito at pakiramdam ko nakapagbigay kami ng classic. Deserve ni Ban tong laban na to, mga pare, no? At wag na tayong hindi, goods lang. Mag-focus tayo kay MP3. Si Kaylan, hayaan na natin to kasi mabait naman to Si MP3 lang talaga, si MP3 lang yung gusto kong puruan dito. So, tingin ko may mga pwede pa ba akong sabihin? Kung may mga gusto pa kayong tanong sa mga nangyari dito sa laban na to, no, na kung ano ba yung insights ko bilang isa ako sa nandito, pwede kayo mag-comment, pare. Tapos subukan nating replyan kasi ito nga, kakabalik ko lang din sa home court. So madami na akong ulit oras para sa inyo, aking mga minamahal na kaibigan. So yun lang, maraming salamat sa panonood ng episode na to. At naway putangin na, wala na akong masabi. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat kayo palagi. Putangin na, pag itong reaction video ko, konti yung nanood, no? Tapos parang mas madami pa dun sa iba. Putang ina nyo lahat, pare. Parang hindi pwedeng ganun. Dapat madami tong sa akin. Dapat mag 100k views to. Okay? Tulungan nyo ako mag 100k views to para masagana. Salamat. Maraming salamat.